Grabe. Anong klaseng baya meron tayo? Pinagutos na umano ni Justice Secretary Boying Remulla Yun! na ituloy ang paghahalughog at hanapin ang pinagmumulan ng illegal na droga. Bukod sa illegal na droga, Alam na nga nila, nasa kalapati nga. lumabas din sa pagdinig ang problema sa kakulangan ng tauhan sa maximum security compound ng Bilibid. Ayon kay Senior Inspector Purificacion Hari na siyang officer in charge sa maximum compound ng Tumakas Cataroha, tinanggal umano ang Security Patrol Unit o SPU at ang mga keeper o mga gwardiya na rumoronda sa lugar noong umupo siya sa pwesto. Ikinagulat din umano niya nang itinalaga siya bilang kauna-unahang babaeng commander of the guards sa maximum security compound noong March 2023. Kinabahan nga po ako. Kinabahan kayo? Bakit? Kasi po, wala na pong SPU and keepers. Wala na pong magmi-maintain ng peace and order sa loob ng maximum. At bilang babae po, mahirap po sa akin mag-maintain ng ganun. Grabe, no? Naawa tuloy ako. Sa totoo lang, nung pinanunod ko nga ito, ano yung sinasadya na pahinain yung mga gwardya? Isipin mo eto na ang pinuno nila na nagbabantay doon sa loob. Ganyan na nararamdaman niya. Isipin niyo And this is the maximum na kulungan sa Pilipinas. Yan ang inilagay. Hindi ko siya minamaliit Hindi ko siya minamaliit. Pero sinasabi ko, siya nga mismo natatakot Bakit? Ginawa siyang pero tinanggalan naman siya ng mga nagme-maintain ng kaayusan sa loob. Ano yun? Nananadya kayo? Ang leadership nitong... So, kinakausap ko po lagi yung commander of the guards. Pinatotohanan din ni Cataroha na 2 linggo nang walang jailkeeper nang tumakas siya sa maximum security compound. Opo, maluwag po after pasok mo nun nila, maluwag po. Wala akong email, wala akong SPU. Yung iba lang po nakakakas, kaya hindi na po nakakabalik. Depensa ng dating officer in charge sa maximum security compound na si Deputy Director Angelina Bautista, hindi umano niya trabaho kundi ng camp commander ang pag-assign ng mga tao na magpapatrol. Yung pong sinasabi nilang nirelieve ko po lahat yung keeper at saka SPU. Ang nirelieve po namin, yung pong mga under investigation. Puro kayo palusot. Kasi ganito yan. Ipapakita ko sa inyo Ito. Tingnan nyo Nung pumasok naman yung previous administration, Yan. 2019, hindi naman po nagkaroon ng ganap na pagbabago sa Bucor. Yun! Ayan na si Kabaliktaran po Katapang. ang nangyari, nagdala po siya ng tao niya, mga 70, na galing sa labas, galing sa ibang ahensya. Hindi niya Sila mapangalanan. po ang Alam mo kung bakit? Yung mga dinalang tao ni Bantag, diyan, mga asap yun. Alam mo ba, ito lang isang araw. Sa airport. Diba nagpunta ako sa may lumapit sa akin doon. Pulis. Sabi sa akin, ano ba Uy! Sabi ko, di ko alam kung ano. Tapos sabi niya, tropa. Ayun. Alam mo ba? Ano yun? Ako, ibantag dati. Ayun, nakipagkwentuhan na sa akin. Tao daw siya ni Bantag noon. Mga kasamahan niya, mga matitindi, alam mo yun, mga tikasin, alam mo yung hindi mga ordinaryo kasi ganyan talaga diyan. Na kung maaalala ninyo, di ba? Nung panahon ni Bato, relieve lahat. Sino nilagay diyan? SWAT, SAP. Kasi nga kailangan matindi. Hindi pwede yung mga nandun lang. Or else sasapawan niya nung mga kaya ang nilagay mga SAP, SWAT. Ngayon, nung pumasok si Paildon, alam ko rin yan. Kasi yan yung time na pumunta kami nun. Kay Paildon. Diyan. Mga nilagay din niya, mga sundalo. Nung si Bantag, ganun din ang ginawa. Ito, sinasabi niya. Hindi niya nga mapangalanan ko anong ahensya. Mga pinasok dyan, talaga mga matitikas. Alam mo, ginawa niya? Inamin din niya. Nung pumasok siya, tinanggal niya lahat. Pinalitan niya nung sarili niya. Which is yung mga taga doon. Kasi naalala ko yung sinabi ni Bantag halos lahat daw ng mga naandoon na mga taga doon, pasensya na BJMP o sino man kayo dyan, nabahiran na.
Kasi nga, familiarity bridge, di ba? Alam naman natin yon. Ang familiarity, nagkakaroon niya ng, alam mo yun, nagkakakutsabahan, ika nga. Di ba? Pagka familiar na kayo sa isa't isa. Kaya dapat talagang palitan ng mga tagalabas. Grupo o kanilang, kumbaga kabal o kanilang kung sindikato. Ano ibig sabihin nun? Naksaman sindikato. Nagtayo ng grupo, hindi consistent sa... Tingnan mo binuking ni Tolentino, ni Senator Tolentino, binuking niya kasi pinalalabas nito ni Katapang, parang, hindi, nagpasok kasi si Bantag ng kung sino-sino, nilagay dito Tingnan nyo parang ganun ang dati. Sabi pa nga niya, sindikato Hindi niya nga mapakalanan ng mga pulis at mga sundalo yung pinasok ni Bantag. Ang sindikato ang tawag niya. Batas ng 2013, walang Opo. in-apply na civil service rules. Opo. Paano makakasweldo yun? Kung hindi... Wala daw, ibig sabihin parang mga kusino-sino lang. Kasi walang civil service na kailangan niyan para sumahod. Hindi maintindihan mo, hindi nga siya makasagot Kasi po galing po sila sa isang ahensya ng gobyerno. Diretsuhin mo na, sino Sa tinutukoy BGM mo? po sila galing. Sinong tinutukoy mo? Si DG Bantag, yung dating DG. So nagtayo siya ng sariling grupo. Nagdala po siya lahat na sabi tao. niya, hindi ko mapagkatiwalaan kayo, pasensya na kayo. So these were detailed? These were... Opo, tinanggal po sila lahat sa posisyon. Hindi po. Paano sila nakapasok? So dapat yun may concurrence. Si Convent po. Yun, si Convent. Mr. Chair. Meron ding prosesong dinaanan. Yan! Yan ang hirap So sabi ni Senator Tolentino, wag mo sabihin mga sindikato yan. Wag mo sabihin kung sino-sino lang yan. Tinanong niya, sino ba yung mga yan? Circumventan yan. Ano ba ang mga yan? Hindi dumaan sa proseso yan. Ito kasi si Katapang, yung kapalpakan mo ngayon, diyan sa Bucor, yung kapalpakan mo, wag mo nang isisi kay Bantag. Sisi ka ng sisi kay Bantag Gawin mo na yung trabaho mo. Yan ang problema sa'yo. Bantag ka ng bantag. Hindi ka makapubo na jowa Iniwan ka na. Move on ka na. Keso sasabihin niya pa, sindikato nayari ka ngayon ni Tolentino. Hindi. Paano mangyayari yun? Isipin mo paano ka magpapasok ka ng sindikato. Paano sasahuran yan? Mga sindikato ito, mga tambay sa kanto to. Pinasok ko lang. Pwede ba sahuran nyo? Mga sindikato ito. Mga tarantado lang to sa karsada Di ba? So sinasabi nga ni Senator Tolentino ngayon, dumaan sa proseso yan. Huwag mo sabing hindi dumaan sa proseso yan. Pero po, nung dinala sila dito, mga ranggo lang po nila, mga tenyente, kapitan. Tenyente, kapitan pa pala. So hindi mga sindikato yan na mga tambay lang. Ang nirereklamo niya kasi tumaas daw ang posisyon. Ganun talaga Anong gagawin natin? Inangat ang posisyon Pinapromote po sila ng colonel at saka general. Dahil po ang posisyon na inoccupy nila, So, ibig bang sabihin nun, mali yun? Hindi, sa totoo lang. Kung inangat ka, kung halimbawa, halimbawa lang ito kunwari, dati kang kapitan, dati kang sarento lang, tapos may opening, at si Bantag ikaw yung Director General, you can choose your own people. Kukunin mo ito. Aaprubahan naman yan Hindi naman po yan pwedeng. Alam mo, eto para lang sa kaalaman ninyo. Okay, ganito yan, proseso dyan. Kunwari, ikaw, inappoint ka, biglang secretary. Inappoint ka ng ahensya ng gobyerno. Okay? Ngayon, hindi ibig sabihin, lahat ng gusto mong ipasok, makukuha mo. Minsan, meron talagang mga career officer doon, or di kaya, meron namang gusto ka. Ngayon, hihingin mo ngayon sa Pangulo o di kaya sa Executive Secretary, pwede ba natin kunin ito mga ito? Ibig sabihin, meron pa rin nag-a-approve. May nag-a-appoint pa rin sa mga USEC o ASEC. Pero syempre, bilang Secretary, malaki yung somehow yung iyong
recommendation na para matupad mo yung trabaho mo, yung mandato mo, meron ka mga isinasuggest. Hindi naman masama po yun. Kasi nga, mas confident ka makipagtrabaho dun sa kilala mo na, alam mo na magtrabaho, di ba? Kasi nga confident ka na. So ganun din dyan. Hindi naman porket si DJ Bantag pumasok dyan. Gusto niyang ilagay sa mga posisyon. Sarili niyang tao. Hindi, ako nang bahala dyan. Lagay ko to, lagay ko to, lagay ko to, lagay ko dyan. Hindi ho, ina-approvean pa yan. Dadaan ho yan sa proseso at meron namang mas mataas na tao na kailangan mag-approve ng mga nilagay sa posisyon. Hindi yung parang, hindi, mga tambay kayo, di ba? Dito na kayo, pasok kayo. Sige, pasok mga suki. Ganon. The next performance will start momentarily.